So dahil nga marami nagtatanong kung saan ako nagpaayos ng buhok, ay siya ito na i-reveal ko na wag nang makulit kayo na may manang-mana talaga kayo sa akin eh. Ako si Tin, ang makulit na vloggerista ng Taiwan. So after nga ng work namin, dumaan muna kami dito sa birthday yan dahil invited yung kasama ko. Oo, sabi nga niya mag-adjust na lang daw kami ng punta ng parlor, gawin na lang daw naming 10 AM para daw makakain pa daw siya ng mga handa. Tapos alam niyo ba, pati ako sinama pa. Oo, sabi ko sa kanya, bakit ikaw ba may birthday? Sabi niya, hindi, i-invite lang din kita para busog tayong pupunta ng parlor. Mindset ba? Mindset. Sabi niya, taga-Great Tech naman daw yung mga invited, kaya hindi na ako nagdalawang isip, be. Sabi ko, sige, gusto ko rin naman ng Shanghai. Medyo nahihiyaya nga akong kumuha ng mga handa dyan, gawa lang hindi naman ako invited ng my birthday. Oo, sinama lang ako ng taong bisita nila. O diba, ang galing. Kaso sabi nila sa akin, huwag kang mahiya, be, magpakabusog ka lang. So dahil masunurin ako, lahat ng klase ng handa, binigay ko sa plato ko para pag matikman ko lahat. Halos lahat nga kami dyan ay galing pang duty sa gabi, kaya nga naman ang dami naming gutom. Aba, ikaw ba namang halos 12 hours na nakatayo tapos panay lakad pa? Gawa ng 60 mahigit yung machine namin dito kada operator. Tapos depende pa yun kung saan ka pupunta na linya. Pag minalas-malas ka ay dun ka sa ma-alarm, be. Agoy, kahit na winter at malamig sa loob ng production ay shoota, be. Pagpapawisan talaga yung kilikili mo tsaka yung singit mo. After nga namin nabusog sa handa ay nagkaayaan pang uminom. Oo, sabi nga nila ipagpaliban na lang daw naman yung pagpunta sa parlor. Mag-inuman lang daw kami, gawa ng birthday naman daw. Sabi ko, kung wala lang talaga kaming lakad ngayon mag-iinuman talaga tayo kahit hanggang gabi. Mati na matibay. Pero sa ngayon, one bottle is enough. Nung naubos ko na nga isang bote ng alak, ay sabi ko mauna na kami at ang importante sa ngayon ay gumanda kami, be, kung may igaganda pa. Tapos, pagdating nga namin sa parlor, tinanong ako ng staff kung ano daw gagawin sa buhok ko. Sabi ko, color lang po. Kaya binigay niya sa akin yung malaking libro na may iba't ibang kulay ng buhok. Tapos sabay tanong sa akin, okay miss, what color do you want? Bigla tuloy ako na pressure sa dami ng color na pagpipilian. Iniisip ko nga kung magko-color pink ba ako o kaya red o di kaya naman blue or black. Ay, shoot na ka, be. Power Ranger yan. So, dahil ayoko magmukhang ganon, kaya tinanong ko na lang yung staff na nag-assist sa akin. Sabi ko sa kanya, anong tingin mong color yung babagay sa akin? So, nag-isip siya, sabay sabi niya, gusto mo pag-combine natin yung dalawang color para mas maganda? So, dahil nga may kulay na yung buhok ko dati, kaya sabi niya, imimix na lang daw niya yung chocolate brown at golden brown para mas makita yung new look ko. Ganarn! Nasatisfied naman ako sa explanation niya, kaya sabi ko, o sige, ikaw nang bahala, ipagkakatiwala ko na sa'yo yung buhay ng buhok ko. So, una nga niyang ginawa sa akin, syempre ginupitan ako sa hairstyle na gusto ko. Tapos, nagpalagay na rin ako ng konting bangs para baga pag humangin ay may hahawiin ako. Ganarn! Tapos, tignan nyo, una nga nilang nilagyan ng kulay yung bandang tuktok ng buhok ko na kulay itim na. Para daw mamaya kapag ilalagay na yung ikukulay sa buhok ko, magpapantay daw. Alam nyo, nung nasa Pinas pa ako nagtatrabaho, ay tuwing December lang talaga ako nagpapaayos ng buhok. Gawa ng syempre may 13-month pay, tapos palaging punuan yung parlor. Doon naman sa Pinas, marami namang staff doon na taga-reband, kaya parang magic na mabilis nilang natatapos yung isang customer. Hindi tulad dito sa Taiwan na konti lang talaga yung staff nila sa parlor. Minsan isa, dalawa, tatlo. Ewan ko kung bakit ganun. Teka, pangalawang babad na pala yan sa buhok ko, dyan pa rin yan sa bandang tuktok na may color itim na. Ay shoot, be, galing pa akong duty niya ng gabi, tapos nakainom pa ako ng isang bote ng alak, pero nalaban pa rin. Pak! Tapos ito na nga yung pangatlong babad ng kulay sa buhok ko na kinulayan na lahat. Maya-maya nga ay nauhaw na yung kasama ko, kaya nag-ayang mag-milk tea. Sabi ko hindi ako makakasama, gawa ng meron pang bilog na shield na nakalagay sa ulo ko. Kaya siya na lang yung bumili kahit pabasa yung buhok niya. Ito nga pala yung favorite milk tea ko sa Taiwan, Ovaltine niya na may ice cream, kaya ang sarap. Pinatikim ko rin pala yan sa mama ko at sa mga kapatid ko, at ang sabi nila mas masarap daw yan kaysa sa coco. Ito nga pala yung kasama ko na nagpaayos ng buhok. Ganyan na ganyan yung itsura niya nung bumili siya ng milk tea. Walang makakapigil sa uhaw namin, B. Pero salamat sa iyo at mapapawi na yung uhaw natin. Teka, pang-apat na babad na kulay na pala yung nilalagay sa buhok ko. Medyo inaantok-antok na nga ako dyan, pero sabi ko konting tiis na lang at matatapos na rin to. After nga ng apat na babad ay binanlawan na yung buhok ko, nilagyan ng shampoo, pero yung pinaka nagustuhan ko yung minamassage-massage yung ulo mo. Ang sarap, nakaka-relax. Tapos alam nyo ba yung parlor na to, hindi sila natanggap ng maraming customer kasi ayaw nilang minamadali yung gawa nila.
Tapos after nyan, blower na yung buhok ko. Ay shoot, tabi, dala-dalawa yung hawak niyang blower. Ewan ko lang kung di pa matuyo kagad yung buhok ko. And then after nyan, plinansya na yung buhok ko. Diyan pa nga lang, nakikita nyo na yung resulta, di ba? Sa totoo lang, marami na ako na-try na parlor dito sa Taiwan, pero dito talaga ako na-satisfied. At ito na nga, ipapakita ko na sa inyo yung finished product. Wow, kala mo naman talaga. O di ba, galing pang duty yan sa gabi, pero fresh pa din. Tapos alam nyo ba, halos lahat ng taga Wireban Great Tech ay dito nagpapaayos ng buhok. Shoutout nga po pala sa mga taga Wireban ng Great Tech na napapanood na daw nila yung mga vlog ko. Grabe, salamat sa suporta. Tapos na nga ako ayusan, pero yung kasama ko hindi pa rin. Pero syempre aantayin natin siya. Alangan naman iwan ko, di ba? Kaya naman napagdesisyonan kong umidlip muna dahil antok na talaga ako, B. Medyo malaki naman yung upuan nila, kaya sabi ko siguro pwede namang umidlip dito. Pinatong ko nga lang yung pa ako dyan sa may upuan para maging komportable talaga ako. O diba, feel at home lang ang peg. So kung gusto nyo pong matry sa parlor na to, dito lang po yan sa beauty salon. Eto nga po pala yung contact number nila at saka yung address. Tapos, pwede nyo rin po silang i-add sa line. So, paano nga ba makapunta dito? Madali lang naman. Sakay lang po kayo ng manman na train, tapos baba po kayo ng Shinfung. And then, pagbaba nyo doon, mag-taxi na lang po kayo para hindi na kayo mag-antay ng bus. Ipakita nyo lang sa driver ang address na yan at alam na nila yan. Mura lang naman po yung bayad ng taxi, 100 NT lang. O diba, napakadali lang pumunta. Kaya ano pang hinihintay nyo? Magsapatos na at tara na din dito. Kung nagustuhan niyo po yung video, please like, share, and comment. Tapos, follow niyo na rin po ako sa mga social media account ko for more updates and more videos. Hanggang dito na lang po muna for today's video. Salamat!